for this day that you have given us, Panginoon, upang makinig, mag-aral ng iyong mga salita at magbulay-bulay, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw na ito. Lord, as we continue our worship and praise for you, we ask thee for your guidance, Panginoon, for the Holy Spirit to be with us, Lord God. Madama nawa namin ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Sa aming pakikinig nawa ay marinig namin ang iyong mensahe, Panginoon. Upang maitanim sa kaibuturan ng aming puso at maalala namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw po nawa ang ah, mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, sasabihin at isipin sa mga panahon ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay po, ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay araw na ito ay pinamagatang Taking the Initiative Against Daydreaming. Yun, by Oswald Chambers. Ang ating pong verse ay matatagpuan sa John 14, verse 31. At kanyang sinasabi doon, "Arise, let us go from here." Daydreaming about something in order to do it is properly right. But daydreaming about it when we should be doing it is wrong. In this passage, after having said these wonderful things to his disciples, we might have expected our Lord to tell them to go away and meditate over them all. But Jesus never allowed idle daydreaming. When our purpose is to seek God and to discover His will for us, daydreaming is right and acceptable. But when our inclination is to spend time daydreaming over what we have already been told to do, it is unacceptable and God's blessing is never on it. Uh, His instructions to us will be along the lines of this. Don't sit or stand there, just go. Sabi nga po doon sa verse na nabasa natin, diba? Sabi niya doon sa John, "Arise, let us go from here." Hindi niya sinabing, isipan niyo muna yung gagawin ninyo, kundi go. Sabi niya na, let's go from here. Mayroon na siyang instruction. Hindi na tayo kailangang magplano o mag-isip pa kung ano yung dapat nating gawin. If we are quietly waiting before God after He has said to us, "Come aside by yourselves," then that is meditation before Him to seek His will. Ayun, sabi nga po, kung maghihintay tayo doon sa sasabihin ng Panginoon, halimbawa, "Come aside by yourself." Sabihin niya, "Halika dito, lumapit kayo sa akin." Doon natin siya pwedeng hintayin. Doon tayo pwedeng mag-isip kung ano yung pwedeng sabihin ng ating Panginoon sa atin na gagawin natin. Beware, however, of giving in to mere daydreaming once God has spoken. Allow Him to be the source of all your dreams, joys, and delights, and be careful to go and obey what He has said. If you are in love with someone, you don't sit and dream about that person all the time. You go and do something for him or her. Diba yung ah nung mga kabataan pa natin, kung mayroon tayong gustong ligawan o mayroon tayong crush na na classmate natin nung kabataan natin, hindi lang tayo uupo na iisipin lang natin, ay crush ko yun, ay gusto kong ligawan yun. Kundi, gumagawa tayo ng paraan na mapalapit doon sa taong yun. That is what Jesus expects us to do.
Daydreaming after God has spoken is an indication that we do not trust Him. Kung nasabi na ng Panginoon yung gagawin natin at mag-iisip pa tayo, magpaplano pa tayo, magdi-daydream pa tayo, ibig sabihin hindi natin siya pinagkakatiwalaan. Kasi sinabi niya na yung dapat nating gawin. So, dapat kung alam na natin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, go na tayo. Gawa na tayo. Dahil kung mag-i-stay tayong mag-iisip, magdi-daydream, hindi na tayo pinapakita niya lang na hindi na tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Yun. So, ang wisdom po from Oswald, sabi niya, when we no longer seek God for His blessing, we have time to seek Him for Himself. When we no longer seek God for His blessing, we have time to seek Him for Himself. Ayun po ang ating meditation ngayong araw na ito. Kung meron po tayong gustong i-share about this lesson, pwede po tayong mag-share. Open mic lang po tayo and then we can share our reflection po sa ating lesson ngayon. Sige Very po. short lang po yung lesson. Oo po, pero napaka-powerful po ng message ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayon. At Jaconesa, Tilisa, pwedeng Po, pakilagay po ninyo doon sa ikatlong page po ng PowerPoint. alin po? 3 pages po sa pangatlong page po ng inyong PowerPoint. Yan, yun po. Sorry. Yung pong sige pate. Sige pa. Sige po. Last one. No, yung po. Eh, ah, sige pa po. Ito po? No, nagkamali po ako. Kala ko 3. Sige pa po ate. Isa pa. Isa pa. Ayan. Yan. Thank you. Ay, Oop. mali. Ayan po. Sige Apo. po. Ito po God will take the initiative against this kind of daydreaming by uh, prodding us to action. Uh, his instruction to us will be along the line of this. Don't sit or stand there. Just go. Meron po kaming karanasan po rito. Just want to share to all of us here in Daybreak. When the time na kami po ay especially ako ay nag-withdraw sa dating religion na aking pong kinabilangan o ating kinabilangan, uh, we ask God saan kami pupunta. But pumunta po kami dito sa isang Christians community dito po sa Barcelona. At ang pangalan po ay ICB, International Church Barcelona. And then, because we are enjoying worshiping and hearing the message of God, meron pong kada message po o sermon, ito po yung kanyang is all about uh, King David. Ang una po ay uh, bakit kayo nananatili diyan and that you need to make a move. So,
and then reflects. And after that, meron pa pong merong isang sermon through Pastor John. Napakatindi po nito. Again, as what to is it connected, connected po sa ating pong devotion today. Ang sabi po niya sa amin, o sabi po ng mensahe, katulad po ni Haring David, na dapat nakasama siya sa battle o sa pakikipagdigma, ang ginawa po niya ay nagpaiwan siya sa kanyang kastilyo o sa kanyang bahay, kaharian, habang ang kanyang mga sundalo ay nakikipagtigmaan. At sa kanyang pananatili, pumunta siya sa balkonahe at meron siyang nakita doon. At iyon ang isang pagkakasala at meron po siyang ginawa pang pagkakamali. Ang message, ang sabi po niya ay, don't stay in the balcony. Don't just looking around and have a daydream. Okay? And then go down, go to the battlefield in front. So, very strong yung impression po sa amin. And then that is impression ng sabi po, kasi madalas po tayo, o katulad po nito, we are being daydreaming. Nanonood tayo kung saan tayo nakanonood dahil maraming mangyayari doon. Nakahiga ka o iinom ka ng mga tubig o ano man para ma-enjoy, ma-relax mong sarili mo. But sometimes that is the one thing that enemy will attempt you to destroy you or to steal. Kasi sabi niya, huwag kang manatili sa balkonahe, huwag kang titingin-tingin dyan, huwag kang uh, uh, mag-aano lang, bumaba ka, umalis ka, and then sa pakikipag-battle mo, huwag ka doon sa dulo, doon ka sa front. Very impact iyon sa amin. And then we pray for God, Lord, what's now? I just want to share to all of us that, yeah, don't sit only, don't stand only, but let us go to share the word of God and preach. And what are being our testimony? Kung ano yung mga karanasan natin, huwag natin lang siyang ikip sa ating pong sarili, but rather to share to others so that they are being encouraged. Pray so that they can receive the healing or the peace and the salvation of God. Kagaya po ng sinasabi po rito ni Oscar Chamber. Because sabi nga po dito, mere daydreaming once God has spoken. Allow Him to be source of all your dreams, joy, delights, and be careful to go and to obey what He said. Totoo naman po ito eh. Sa atin naman po naranasan, minsan nahihiya po tayo mag-share ng gospel, mag-share ng ating testimony. But actually, yung uh, ang mas naan po sa atin kapag hindi natin kakilala, hindi natin siya nababahagian ng salita ho ng Diyos. Ang gusto lang natin mabahagian, maaaring wala problema sa ating pong pamilya, sa ating mga kamag-anak. Pero sometimes a stranger, when God tapping us in our shoulder, in our head, saying that, na, kailangan nyo ng salvation ko. Anak, kailangan nyo ng aking peace.
But sometimes we are doubt to share His word. We are doubt to share His gospel. Why? Kasi pangkaraniwan siya o kaya hindi natin kakilala, hindi natin siya kaano-ano, o hindi natin siya ka-churchmate. No, we should. Kaya mga kapatid, kailangan natin siyang ibahagian ng salita ng Diyos. Bahagian ng karanasan mo kung paano mong naranasan yung apoy, naranasan yung pagliligtas at kapatawaran ng ating Panginoong Kristo. So, don't just daydreaming, sabi nga, but go and say the word of God through others. Family, families members, church members, or not church members, or not family members. Yun lamang po ang aking po may babahagi. Kaya ako napakatindi na don't, don't stay in the balcony, don't just sit there relaxing on there, but go in front in the battle for the glory of our God. Marami pong salamat to let me share for this. Sino pa po mga kapatid ang nais pong magpahagi? Huwag na po kayo mahiya. Po, Pastor Rory. Ayun, si Ate Lydia. Thank you po. Hindi ko po expect magandang hapon, magandang hapon, gabi, umaga, saan man sa atin. Hindi ko experience to pero nakita ko sa isang miyembro dati namin sa iglesia. Itong aming kapatid na ito talagang masipag po siya nung member siya sa aming iglesia. Talagang naglilingkod siya ng tapat at talagang ginagawa niya ng ano tawag doon na merong pag-ibig, pagmamahal at kahit nasa tawag diyan yung malasakit sa iglesia, pangangalaga sa mga ano ng aming iglesia. Talagang nagagampanan niya kasi dati siyang member ng BOT, lahat ng ano na inventory talagang ginagawa niya. Then dumating po sa point na parang ano nagpaalam na po siya. Sabi niya ayaw po naming umalis siya. Sabi niya hindi sa ayoko na sa iglesia pero merong pinapagawa sa akin ang Panginoon. Kailangan ko na siyang gawin kaya kailangan ko ng lakaran kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. So dumalis po siya doon sa iglesia, talagang naghanap po siya ng kung saan sang ano iglesia at doon nakita niya na mayroong pangangailangan. Yung itong iglesia na ito ay nagbi-mission doon sa mga bata, doon sa mga ano tawag yun, yung mga less fortunate na bata sa bandang Quezon City. ah doon siya doon siya ginamit ng ating Panginoon na talagang kasi mahilig po siya sa mga bata. Talagang yun po yung kanyang yun yung kanyang heart, yung mga bata. Kahit na naman nandun sa aming iglesia, inopen niya yung kanyang tahanan para doon magsagawa ng mga activity o kaya yung DBCS. Pero itong aming kasamahan na ito ay talagang doon ko siya nakita na sinunod niya yung hindi siya nanatiling sa iglesia lang, gusto niya talagang umahayo siya at doon ko na napatunayan na pagka may instruction ng Panginoon gagawin at gagawin. Alam niyo po ba na ilang years lang po siya, sabi niya, Lydia, sabi niya nga ganon, kasi nagkasakit po siya ah, nagawa ko na naman yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Kaya okay na ako. Sabi niya nga ganon. Wala na akong regret. Maayos ko na nagawa. Masama ano na yun. Kaya
Naalala ko lang ito kasi minsan parang bantulot tayo, hesitant tayo sa mga instruction ng ating Panginoon pero hindi natin nagagawa. Tapos magkakaroon po tayo ng feeling ng regret. Sana nagawa ko to. Kaya po yung ano na yon, yung buhay niya talagang ah, ano tawag doon, inano niya yung kanyang lakas, buhay, yung kanyang ano sa paglilingkod, sa paghayo sa ating Panginoon. Kaya yung when times na merong instruction sa ating Panginoon, ah just go. Just go, obey, at saka yung mga details, yung specific na instruction talagang ibibigay naman ng ating Panginoon. Wala po tayong gagawin kung hindi sumunod lang. Parang ano pa patawag doon, instrumento lang tayo ng ating Panginoon, daluyan lang tayo. Kasi isipin natin na hindi hindi dadalo yung pagpapala dun sa iba nating kapwa kung hindi natin magagawa itong instruction, ito yung mga bagay na pinapagawa sa atin. Kaya salamat dun sa buhay nung ano ng kapatid namin yun kasi kailan ba yun, last year po siya, talaga parang kaidaran ko lang din yun. Kaya salamat dun sa kanyang buhay. Talagang nakita namin sa kanya yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Yun lamang po yung aking thank you for letting me share. Salamat din po. Amen. Pastor Jeneline, yan, go. Okay po. Close cam lang pa po. So good afternoon and good morning sa ibang bansa, sa mga kapatid natin. Nakita ko po kasi dito, ang ganda, kumbaga nakaka-challenge po yung topic kaagad na don't sit or stand there. So just go. So ang habang kanina binabasa po yung ating devotional, na narinig ko po doon ang sinabi that Jesus never allowed idle daydreaming. So when our purpose is to seek God and to discover His will for us. Kaya ang isang bagay lang po na pumasok sa mind ko na dito na alamin dapat po natin yung purpose kapag nakapakinig po tayo ng instruction ng God. Don't sit or stand, but God wants us to obey immediately. Yan lang po ang nakita ko na dapat po ay kailangan po natin talagang sundin kaagad na kung yun ay tinig ng ating Panginoon, narinig na po natin at na confirm po ng salita ng ating Panginoon, dapat po ang nakita ko po ay mag-take initiative po tayo, no, sa pagsunod sa instruction po ng ating Panginoon. Ito yung kadalasan po nga, minsan we are looking for someone or pastors na mas nakataas sa atin, tinatanong, pero ang nais pala ng ating Panginoon, kung yan po ay kalooban at yun po ay instruction ng Panginoon na confirm po sa salita ng Panginoon, no need to wait but to go. Hallelujah. At saka i-apply po natin ang sinasabi ng Panginoon dahil every time na ina-apply po natin ang sinasabi ng ating Panginoon, doon po pala ang blessing ni God ay hindi rin maaantala, kundi binubuhos at binubuhos din po niya ito sa atin. Ang guide po ng Panginoon, naruroon po ang presence po ni God. Sabi nga, every time we obey God's instruction, the presence of God will go with us. Hallelujah. And in every obedience, there is blessing. So there is a great provision. Glory to the name of Jesus, and protection. Yan lang po ang pumasok sa mind ko, na ang puso ko ngayon ay parang natuwang-tuwa, punong-puno ng kagalakan sa kabila ng grabing mga challenge, no? Dahil alam ko na sa bawat challenge na ating tawag dito, pinagdadaanan, ay merong inihahandang malaking pagpapala ang ating Panginoon kapag ito'y ating napagtagumpayan. So stay tuned po tayo lagi sa ating Panginoon. God bless po. And again, thank you for letting me share.
Sino pa po? Ayun, si Pastor Queenie. Sige po, Pastor Queenie. Loud po. Hello, hello po. Shalom, shalom sa lahat. Natatawa po ako sa topic natin ngayon kasi binalik ako ni Lord sa pinakaumpisa na naging pastor po ako. Actually, wala naman po akong narinig na tawag mula sa Panginoon na magpapastor ako, no? Talagang ang naalala ko lang noong nasa Mindanao pa lang ako, elementary, gusto ko maging madre na teacher. So kaya lang, dahil napunta ako ng Luzon at nakapag-asawa ng UMC, so sa ayaw at sa gusto ko, mag-church ako sa church nila. So dahil itong pastor namin, Pastor Joanne, siya yung pastor ko noong kapanahunan na hindi pa ako pastor. Talagang kahit na hindi pa ako pastor, nilalagay niya po ako lagi sa pastoral prayer. So, yung mga miyembro, nagrereklamo, sabing ganun, bakit si Pastor Queen yung pinagpipray mo, pastoral prayer yan. Hindi naman siya pastor. Kaya ang ginawa ni Pastor Joanne, iniba niya. Ang nilagay niya, community prayer. Tapos ako yung pinagpipray niya. So, ang sagot ni Pastor Joanne, kasi sabi niya, nakikitaan ko si Pastor Queenie ng potential, kung paano siya nagpipray, very powerful. And then yung aming tawag dito, yung tagalinis sa church, tawag niya sa akin pastora. So sabi ko bakit? So to cut the long story short, naging pastor po ako na ang nagdesisyon yung mga tao. Yung tipong a-attend ka ng annual conference, hindi ko makalimutan yon. Tapos may isang lay na tumatakbo papunta sa akin, pagbaba ko ng sasakyan. Tapos sabi niya, Pastor, sabi ni Pastor ganito, ito daw yung i-fill out mo. I-check nyo daw po yung mga ganyan, ganyan. Ako naman, walang tanong-tanong. Lahat na naka-check, pinil out ko. Tapos talagang talaga as in, parang walang maraming tanong kasi check lang ako, no? Tapos ang bilis kong na-approve as local pastor. Walang maraming pinagdadaanan. Nang ganon kabilis pero kapag tinanong ako kung narinig ko ang boses ng Panginoon, wala akong narinig na boses ng Panginoon to invite me para maging pastor. Pero yun nga, yung heart ko talaga before, talagang gusto kong magmadre na teacher. So ito na, yung pinaka-destino ko lagi, Pastor Rory, alam mo naman yung Pampanga, di ba? Yung pinakaunang destino na binigay sa akin bago ako magpastor as lay pastor ay isang church na naghihingalo. 2 pastor na yung umayaw kasi wala daw miyembro, walang budget, wala daw sweldo, kumbaga walang pakinabang. Hindi nakikinabang ang mga pastor na pumupunta doon. So talagang kinausap po ako ng DS, sabi niya, Queenie, hindi pa ako pastor that time pwede bang pumunta ka sa church na yon kasi sinasara na daw. Wala na yung wala nang apoy. Pwede bang dalhan mo sila ng baga? Sabing ganun, biniro pa talaga ako ng DS. So ako naman, pagdating sa pagsunod po, hindi ko alam, hindi ko kayang hindi ko kayang ayawan yung tawag mula sa Panginoon. Susunod po ako ng sunod. Naging pastor po ako sa church na yon. Congregation pa po that time. So talagang ang hirap po ng trabaho. And first love gift na na-receive ko is 150 pesos. Hindi ko makalimutan yon. Every week, malaki na yung 200 talaga. Pero alam nyo po, ito yung gusto kong sabihin para sa lahat. Ni minsan, hindi ko po tinanong ang Panginoon at hindi po ako nagreklamo kung bakit yun lang yung binibigay sa akin ng church. Kasi grabe po yung fire sa heart ko to serve the Lord through His people. So ngayon yung church na yon, matagumpay na po siya, naka-aircon na. Dati bahay lang po yung church namin. Tapos yung mga miyembro, mga 4 po ata, 5 piraso, tapos mga kids. So yung mga kids na yon, talagang dahil yung kanilang tirahan ay parang
isang lugar na marumi. So, papasok sila sa loob ng bahay habang nagpipreach po ako, naghabulan pa yan, nag-aaway. Tapos kung minsan makakaapak pa ng touchy, no? So, ang gagawin, maglalampaso muna yung may bahay. Tapos kapag nagsuntukan naman sila, kung sino yung talo at umiiyak, kakargahin ko habang nagpipreach. Yun po yung trabaho ko. And then, pagkatapos, dinala ako sa dalawang church na sasakay naman ng bangka. Hindi po siya madali, no? Hindi siya madali pero without any complaint. Talagang I obeyed the Lord talaga ng buong puso kahit na hindi po madali. So, yung last na destino ko sa UMC, Pasko. Talagang doon talaga nasubok yung yung aking faith sa Panginoon. Last na destino ko sa UMC. Eh di Pasko po 'yon. Siyempre nag-expect ka ng bonus. Tama po ba? Bonus, 13 months kasi karamihan doon binibigay. Ito na ngayon nangyari. Kinausap ako ng Secretary ng Finance. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kabataan po siya. Pastor, sabi niya, oh, ano yon? Sabi ko, sabihin mo na kasi uwi na kami. Sabi kong ganun. After ng worship po yun, simbang Pasko. Pastor, ano po, wala po kaming ibibigay sa iyo. Okay lang, sabi ko, hindi natin problema. Pero ito po kasing ito lang po yung naiwan sa offering ngayon, sabi niya. Kasi hindi po pwedeng pakialaman yung birthday gift ni Jesus kasi iba yon, bla bla bla. So inabot niya po sa akin 25 pesos, Paskong Pasko. Okay? So tinanggap ko yon. Tapos nung pasakay na ako ng tricycle, dahil si Missy na sa loob na ng tricycle, paalis na. Missy, sabi ko, pakilagay nga itong anak sa pouch ko. Sabi kong ganon. Kasi magbaback ride po ako eh. Sabi ng anak ko, Mama, ano to? Sabi niya ganon. Bigay yan ng church ngayong Pasko. Diyos ko, ma. Talagang yung anak, sabi ko, relax lang, okay lang yan. Sabi kong ganon. Pero, alam niyo yung ganon, bakit ko ito kinukwento, hindi po tayo pwedeng sumunod sa Panginoon kung ang unang chine-check natin ay kung magkano ang sweldo. Para po sa akin, kailangan ng church, no, na ayusin po yung talagang binibigay sa workers. Pero ang realidad po talaga, the truth about our calling talaga is sumunod regardless of kung ano man yung kakayahan ng iglesia, no? So, noong paalis na ako at inalis ng walang kaano-ano dahil lilipat na ng GMC, pinalayas kami ng mabilisan ng aming mga DS kami ni Pastor Joan. Oh, last nyo na yan ha, last nyo na sa church na yan. Dapat hindi na kayo pupunta pero grace, sabi nilang ganon. Last na sermon nyo na yan, kunin nyo na yung mga gamit, bla bla bla. O ngayon, di tinota lahat kasi ang dami nilang kulang sa akin, umabot ata ng lahat-lahat almost 200,000 yung kailangang ibalik ng church. So, kinausap ko, treasurer, lahat. Ano po yung gusto nyo pong ihabilin sa akin? Pastor, wala po kaming ibigay sa inyo. Okay, sabi ko, babalikan ko kayo. Pero nag-usap kami ni Lord. Sabi ng Panginoon, tanungin mo yung panganay mong anak kung ano yung desisyon niya tungkol sa naiwang mong sweldo sa church. So, kinausap ko yung anak ko. Sabi ng anak ko, Mama, wag na nating kunin yon. Sabi niya, hayaan na natin sa church. Kasi nangangailangan din yung church. So to cut the long story short, meron akong kababaan ng loob para sabihin sa church na hindi ko na kukunin. And it is my prayer and declaration na umunlad ang iglesia pa talaga. So ganun po katindi. So hanggang ngayon, yung church na yun, nagpapapray pa sa akin, yung mga kabataan, gustong makipag-meet lagi, magpapapray pag may mga sakit. So, hindi ko naman ibig sabihin na okay yung ginawa nila. Mali siya pero sa personal ko po kasi yon. Alam ko kung ano yung lagay ng church. So, ang pinaka end ng story, ito yon. It's too hard to obey the Lord kung chine-check mo lagi
or tini-check mo agad aircon ba yung titirhan mo? Comfortable ka ba sa church na yon? Malaki ba ang sweldo? Mga benefits, kumusta? Mahirap po. Mahirap ang sumunod ng totoo sa Panginoon kapag yon po yung basihan ng ating pagsunod. Pero syempre, si Lord ayaw niya naman na nane-neglect yung needs ng mga manggagawa. So, yon talagang basta sa akin, tumanggap man ako ng maliit, hindi sapat. Naging sapat po yung grasya ng Panginoon sa buong pamilya po namin, sa mga anak ko. Ayan, hindi naman sapat-sapat yung dumadating pero ayan, patapos na po lahat yung mga anak ko sa college. Itong dalawa, yung pangalawa at si Bunso, patapos na ngayong SEM. So, ano-ano pang gagawin? E di maglingkod sa Panginoon. No? Maglingkod. Sabi ko nga, Lord, ang galing ng right timing mo. Dadalhin ako sa Davao, edi go. Edi go, Lord. Tapos na yung assignment ko sa mga anak ko, your will be done. Hindi ko alam kung ano yung Davao, hindi ko alam kung ano itsura ng New Corella. Ang alam ko lang, mayroong conviction ng Panginoon sa puso ko na pupunta ako doon. That's why sinabi ko yung yes kay Lord. Kahit hindi ko alam. So yun po, thank you for allowing me to share my very, very exciting experiences as pastor. Praise be to God. Sige po, mga kapatid. Habang ating ninanamnaman bawat testimony at mga salita ng Diyos sa ating pong puso at kalagitnaan, mga kapatid, allow me to share this song again. And I do believe God is speaking to us. Wait lang po. I need to stop the recording first. Europe, UK, sa lahat po na ano. Ako naman po, nagpapasalamat sa Panginoon na kasi po, dati hindi ko po siya kilala as in na may Diyos. Pero hindi ko po alam yung mga ginagawa niya. Although naririnig ko, may miracle dito, may miracle doon, may revival doon, may revival dito. Yung ganun po ba nung medyo kabataan ko pa po noon. Papasalamat po ako dahil binigyan niya ako ng panibagong buhay. Noong nakilala ko po siya. Amen. Nung nga pong nag-testimony ako sa Grace Christ Center Church, doon po ko na realize na buhay ang ating Diyos. Kasi po, nung panahon na yon, nung lang po ako naka-recover. Kasi 3 times po akong inatake. Heart attack po. 3 times na na hindi ko po alam na akala ko na it's end of my time na kukunin ako. Pero binigyan pa rin po ako ng chance ng Panginoon. Kamukha na sabi mo, Pastor Rory, our God is an awesome God, is an amazing God. Totoo po yun. Kanya nagpapasalamat po ako ng una. Pinatawad po ako na nasa bingit na po ng kamatayan. Isa po si Sister Lydia ang nag-pray po sa akin. Si Lydia Suniga po, nandiyan dyan sa ating ngayon. Salamat, Sister Sis, sa mga prayer mo sa akin. At lahat po ng mga taga-Grace Church, taga-LGI, na nag-pray para sa akin. Ngayon po itong daybreak, na nagpre-pray pa rin ako continuously para ma-renew ko at ma-enhance, ma-level up ang faith ko po. Yun po. Salamat po. Salamat sa sharing. Praise be to God. Sino po ang next? Sige, magtuturo na ako. Ako na po, para hindi Sige, po ako Pastor maturo. Queenie. Ako po, sobrang grateful sa Panginoon. Umpisa po nung nakilala ko po siya. Tunay na talagang higit sa anumang bagay. Siya po talaga ang buhay. Siya po ang nagbibigay ng buhay.
Siya po ang source ng lahat ng ating pangangailangan. At naniniwala po ako sa isang katotohanan na iwanan, talikuran mo ang lahat, wag lang ang Diyos. Kasi talagang hindi po natin alam kung saan po tayo patutungo sa buhay ni ito. So, salamat kay Lord dahil supernaturally, ang dami din po namin pinagdadaan ng magpapamilya, pero ni minsan wala pong na-hospital sa amin. Talaga, wala po. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. And then, talagang yung kabutihan Amen, niya, yung katapatan niya sa buhay ng bawat isa. Tapos yung mga anak ko po, kagaya ni Tito Virgil, yung sa LGI, nang dahil po sa LGI, nakilala ko si Holy Spirit at nakilala ko po at nalaman that there is power talaga in us because of what Jesus did on the cross, the power of his death and resurrection. And through the power of the Holy Spirit, we are so powerful and nothing is impossible if we believe and obey Jesus in our lives. So, yung mga anak ko nahawa din po sa akin ng word of knowledge kapag may mga kailangan alamin na desisyon, nagpapapray, tatanungin kung ano yung sasabihin ng Panginoon. So, kung ano man yung desisyon, nag-o-obey kami kahit hindi namin naiintindihan. As long as sinabi ng Panginoon, it's a yes for us. Amen. So, thank you, Lord, for being so faithful for us, for my family. Amen. Thanks be to Amen. God. Pastor Jeneline. Hello po, good afternoon again and good morning. So ako lang po ay Maganda na po si Ate Ofelia tsaka si nawala na si Ate Ruth. Sige, tsaka si Ate Lisa. Sige. Pastor Jeneline. Papasalamat lang po ako sa Diyos dahil po sa totoo lang napakadaming sa paglilingkod sa Diyos, hindi po basta-basta ang pagsunod at paglilingkod, napakarami po talaga nating mararanasan na hindi ganun kadali. So ngayon nga po naka-encounter po ako na may nag-message po sa isang last week kasi nag-meeting po kami sa leader, so sa mga council po. So lahat ng mga department. Kasi nga January ay meron tayong tinatawag na evaluation, planning at saka reporting. So ngayon, kumbaga dahil dito na po kami sa GMC, nagkaroon ng konting pagbabago yung aming mga tawag dito, nakasanayan sa church. Lalo na sa lahat ng mga na inaano ni Doc Lothar. So ngayon, meron po talaga, kami po kasi wala na po kaming building since na kami po ay pinadlakan ng church at lumipat po kami sa isang abandoned house na doon po kami. Tapos etong meron po ditong isang din, kabataan siya pero parang siya, PWD na lagi siyang nagkikwento sa akin na ganito pero hindi ko po yun tawag dito pinapansin. Pero sabi ko sa kanya, para maniwala ko sa iyo, i-record mo. So nagre-record po siya. Pero pinapabayaan ko lang kasi sabi ko matanda na yan siya, tapos ganito. Pero kumbaga sabi ko hindi maganda na parang pabayaan lang. Nag-isip kami paano talaga i-confront kasi nandyan kami sa bahay nila, ancestral house nila itong aming ginagamit para doon kami manambahan. So ngayon lang, nakatanggap ulit ako ng record na sabing ganito. Sabi ko, sinendan ko tuloy ng mga message na lang yung group chat na tungkol sa na sinabi ko na sa Matthew chapter na hindi yung tawag dito, yung hindi dapat natin meron kasing nakasulat doon sa Mateo na pinapatay natin yung tawag dito, yung lingkod ng Panginoon. Yon, andali lang. Dito po kasi sa Matthew 23:37, sabi kasi diyan, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta. Binabato ang mga sinugo sa iyo, makailan kung kupkupin ang iyong mga mamamayan. Tapos, ito yung mga message sa akin, Matthew 23:37-38, at saka sa Numbers chapter 12, 1-15. Tapos, dami kong sinesend ko sa kanila. Sabi ko, sana ayaw kong kumbaga,
ang hirap po pala na tayo po ay nakikitungtong sa isang lugar na kumbaga ay parang ganon, parang hindi sa atin. Kaya eto yung ano ko ngayon na pag sabi ko lang sa nagsabi sa akin, huwag kayong magsabi ng kung ano-ano. Basta ipag-pray natin, alalayan nyo, bantayan mo na hindi po siya makapagsalita ng kung ano-ano kasi masama yung ganon, parang may sakit na ketong nakakatawag dito yung nakakatawag dito sa amin tawag dito yung Nakakaawa. Opo, nakakahawa yan, yung ganyang klaseng character at attitude. Ano pa naman siya, nasa council, elder at ganito. Kaya sabi ko, wag nyo na lang siyang, pabayaan nyo na lang siya. Ako na lang bahala pagpunta ko dyan. Kaya thank you at sana ngayon maisama nyo po sa prayer kami kasi ayaw po nang mangyari pa ang dating ng naranasan namin at alam ko na kapag ang isang ministry ay ginagamit ng Panginoon, lalo na po tayong mga lingkod ng Panginoon, alam ko na galit ang kaaway sa atin at marami po siyang ginagawang pakana para lang sirain tayo. Dahil kapag masira po tayo, sira din po ang ministry. Pero salamat po sa Daybreak na nandito tayo na tayo po ay ginagamit ng Panginoon na maging watchman at tayo po ay patuloy na magpakatatag at magtulungan sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ginagawa po natin dito ay hindi po basta-basta, kundi ito po ay may kapangyarihan at sa Amen. hindi po nakikitang kaparaanan, may Amen. ginagawa po talaga ang Panginoon. Glory to God at sana po eto lang maunawaan po natin ang aking share po ngayon. Salamat po sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. Huwag kang mag-alala, Pastora. Hindi ka nag-iisa dyan sa karanasan na yan. Okay? So, sige It's po. a great blessing to us. Amen. Sige po. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pong panalanginan. Let us pray now for our brothers and sisters who need healing for the physical body. For 1 minute, let us bless the heaven. Let us destroy the work of the enemy sa kanilang mga pangangatong physical. And let us bind this sickness, this cancer, this tumor, no? And let us pray that fast recovery sa pangangatawang physical nila. For 1 minute, my dear brother and sister in Christ, let us all mute. Most gracious Heavenly Father, Lord, speak according to right you, now, Lord, a total we healing lift up our brothers and sisters sa who are lahat sick, po O Lord. noon na Who mga have pangalan illnesses, O Lord. nakatulad, Lord, sa Zoom. Give them Sa lahat strength, po noon all the medicines that they're nandito taken, ngayon, that kasama po ang give ating them Panginoon. courage, remove fear, Allow us, doubt, Lord, to anxiety, and their experience brain, your their miracle, mind, your that they healing may touch, O focus, Lord God. have Sa faith lahat in you po and ay believe teach in us, you, Lord, Lord, In Jesus' that you're name. God of the on impossible. kapaan ng You loob, can reverse Ore, things, Lord. tumawag po sa inyo. All of Ilang them, O pangalan. Lord. ganun din So ang thank Jesus' you, name Father we God, pray. for being our source of Amen. Kung mga healing. may kasakit And po sa thank you, cancer, Jesus. inyong Thank pagagalingin, you, Holy ang Spirit, pangalan Jesus, because you are for our your source. power para sa lahat. Jesus. We receive your healing power in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Father God, for your miracle work for their bodies. And we give you honor. We give you thanks. Jesus Christ, our King, our healer. Let us pray for the arts and entertainment, one of the focus for today. Napanalangin po natin, hindi lang po sa Pilipinas, kung hindi po sa buong mundo and global, ng bawat mga arts and entertainment ay tunay na maging makabuluhan, hindi yung hindi yung bagay na may palabas lamang dahil ito yung kailangan makita ng mga kabataan ngayon, dahil ito yung realidad na sitwasyon. Kaya ang nangyayari po ay puro violence, nawawala na yung pinaka-moral lesson, bakit tayo ay bilang isang tao
na nabubuhay dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Let us pray also that may yung mga kagaya po ng isang director, I don't know her name, but let us pray na magkaroon din siya ng encounterment sa ating Diyos sa banal na Espiritu, upang magamit sila rin na sa paggawa ng pinikula, sa mga entablado, sa mga social media. Let us pray for 1 minute. Let us all unmute and bless the heaven. My dear brothers and sisters in Yes, Christ. Lord. Most Heavenly Father, we pray for our media, Entertainment, our O Lord social God. network, O Lord. Gamitin niyo Lord, po the provider, bawat platform, Panginoon, give them knowledge na and meron discernment upang ipahayag na ang inyong kapangyarihan, ang inyong dakilang pangalan. Bawat Lord, biblical hayaan mo and na secular. let all the lies be May they understand their yung mga news, that they may produce good shows, Lord God, that truth papahayag ng Panginoon ang kapangyarihan. and music, O Lord, that Lord, gamitin niyo po ang praising you and thanking you. para malaman ng offer ng mundo tunay na na mayroong Diyos na buhay, Holy Spirit, kapangyarihan, mga and kapangyarihan, mga direction, ibibigay ng Panginoon at kayo yun. Maraming salamat po, ng mga show regarding loving you, accepting you, Amen. transforming the world. Na ganito, In Jesus' name we mag-direct po, pray. Panginoon Lord, yung ano po, Panginoon, Jesus' name po, Panginoon, kayo po ang maghari, Lord, sa entertainment, sa art na ito. Jesus' name. Amen. Amen and amen. Mga kapatid, panalangin po natin ang bawat nasyon. Dito po pwede ko mahilingan si Pastor Queenie to pray for the nation and the government. Kayo na po ang mag-lead at kami po ay magsasangayon. Sige Salamat po. Father God, gusto po naming idiin ngayon itong pangalawang Kronika chapter 7 verse 14. Sabi po dito, if my people, kayo po ang may sabi nito, Panginoon, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, talagang itinataas po namin ang mga nations, Panginoon, governments, Lord, na nakalagay dito sa screen. Yung Israel, Panginoon, Hamas, Iran, Palestine, Lebanon, Ukraine, Russia, O Lord God, Philippines, China, LA, Lord, USA, Africa, nations affected by natural calamities, O Lord, like typhoons, Lord, floods, earthquakes, at iba pa, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, kagaya ng pinost ko kanina, Lord, sa Facebook, Lord God, na kailangan naming maging kalmado, matuto sa inyo, Panginoon, at talagang magtiwala, Panginoon, kilalanin na kayo ang Diyos dahil sa ayaw at sa gusto po ng bawat bansa, ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay talagang magpupuri sa inyo. Kaya sa araw ni ito, Lord, we proclaim, O Lord God, yung pagpupuri, Panginoon, sa bawat bansa, O Lord God, na mayroong hindi magandang situations, Panginoon. Mga bansa kung saan may mga alitan. We speak love, O Lord God, and allow nations, Lord, na maranasan ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. We speak, O Lord God, Holy Spirit, divine intervention, Panginoon, sa bawat nations, Lord, na ungodly, O Lord God, na hindi po kayo kilala. And Lord, hayaan mo na sa mga oras na ito, Panginoon, ang inyong pagkilos ay mararanasan ng bawat bansa. Lalo't higit, Panginoon, ng bansang Pilipinas, na sa kasalukuyan, Panginoon, ay talagang hindi maganda ang sitwasyon.
dahil ang aming mga leaders mismo, Panginoon, ay may mga hidwaan. Lord, patawarin niyo po kami at sa halip, Panginoon, na husgahan ang mga nakikita namin, Lord, sa social media. Teach us, O Lord, to bow down before you, O Lord God, full of humility, O Lord, to ask forgiveness, to pray for our nation, Philippines, O Lord God. Panginoon, palayain niyo po ang bansang Pilipinas sa corruption, Panginoon. Palayain niyo po ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa anumang uri ng hindi magandang transactions, O Lord God, na nagmumula sa aming mga leaders. And Lord, we believe and we claim, Lord, yung mga propesiya sa bansang Pilipinas that one day, itataas niyo po ang bansang ito dahil dito po at dito ninyo itinayo, Panginoon, ang bagong henerasyon, Panginoon, kingdom nation, Lord God, na kayo ang namamahala. Kaya Lord, sa araw na ito, talagang pinapasalamatan ka namin at hinahayaan, Panginoon, na pakialaman ang lahat ng situations, Lord, ng lahat ng nations. Lalo tigit, Panginoon, ng Israel, kung saan talagang yon ang pinakalugar, Panginoon, kung saan ka ipinanganak. At yan ang isang lugar, Panginoon, kung saan nandyan yung pinakapusod ng lahat ng nations. Lord, we declare love, forgiveness, O Lord God, and peace, O Lord God, sa lahat ng mga bansa, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for today. Pakinggan po ninyo at dinggin ang aming panalangin, Panginoon, na mayroong pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Wow, Lord, thank you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to you. Ate Lydia, can you lead us for the church and ministry? For the pastors and for the body of Christ? Maraming pong salamat. Sige po, tayo ay patuloy na manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, God the Father, God the Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, pinapanalangin po namin ang aming church at iba't ibang mga ministry sa body of Christ po, Panginoon. Lord, it is written in your word sa 1 Thessalonians 5:12-13. Lord, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. At Lord, salamat po, Panginoon, inaangkin po namin na yung respeto, yung pagtutulungan, yung Lord, yung merong Lord, concern sa aming mga workers, sa aming mga deaconesses, lalo na rin sa aming mga members, mga leaders po, Panginoon, Lord, na ginagamit nyo sa aming iglesia. At Lord, narinig nyo rin po, Panginoon, yung shinare ni Pastor Queenie po, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na magkaroon ng bawat iglesia, Lord, lalo na po yung board, yung council na ito, Lord God, na merong kapahayagan, yung meron talagang, Lord God, na support po, Panginoon, at hindi po nagkukulang. At dalangin ko po, Panginoon, yung provision na ito po, Panginoon, sa mga workers na ito, yung supply na needs nila, Lord God, hindi lamang sa financial, Lord God, kung hindi, Lord, sa support, sa ano po, Panginoon, Lord, yung pangangailangan din ng kanilang sitwasyon sa relational po, Panginoon, sa family po, Panginoon, Lord. At Lord, ako rin nakikita ko, Lord, yung load ng trabaho nila po, Panginoon, yung mga lagaka ng mga shepherd, ng mga iba't ibang miyembro po, Panginoon, na iba't ibang sitwasyon, na iba't ibang mga concern nila, problema po, Panginoon, Lord, at dumadating dun sa punto na po, Panginoon, yung sariling pamilya po, Panginoon, Lord, ay nanineglect po, Panginoon, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, na meron kayong mga tinawag na mga pastor,
na ganito po, Panginoon Lord, na handang, Lord, hindi lamang maglingkod, sacrifice, at yung merong pagmamahal sa aming mga sa iglesia at sa miyembro po, Panginoon Lord God. Dalangin ko po, Panginoon Lord, sakupin niyo po, Panginoon, lahat ng ano po, Panginoon Lord, pati po yung relation nila sa bawat isa ng miyembro, ng pastors po, Panginoon, Lord God, at dalangin ko, Lord, na hindi lamang ang mga workers at deaconess ang kikilos, kung hindi pati po yung mga miyembro na siyang tinawag niyo rin po, Panginoon Lord, yung suportahan po, Panginoon, at pati yung oneness ng Espiritu po, Panginoon, sa paglilingkod, sa paghayo, at handang maglingkod sa inyo po, Panginoon Lord, na wala pong Lord God na atubili. Salamat po, Panginoon. Lord, dalangin ko na maging faithful, maging loyal, dedicated, Amen. devoted, Yes, Panginoon Lord. Lord, ang aming mga manggagawa, miyembro po, Panginoon, even in the midst of difficulties, na hindi po sila mag-conform po, Panginoon Lord. At especially, Jesus. Lord God, dun sa mga churches na nandun po doon sa decision na kung ano po, Panginoon Lord, sa kanilang dahil sa pananampalataya po, Panginoon, dahil sa nag-i-stand din sila sa inyo po, Panginoon Lord, bigyan nyo sila ng kaisipan, ng guidance, ng instruction po, Panginoon Lord, coming from you po, Panginoon, upang lalo nilang matahak po, Panginoon Lord, yung righteousness na galing sa inyo po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kayong kumilos sa bawat iglesia, sa body of Christ po, Panginoon. Even na yung mga hindi pa nakakilala sa inyo po, Panginoon Lord, gamitin nyo mightily ang aming mga workers na to, ang aming mga pastor upang ma-reach out po, Panginoon. Lalo na doon sa mga mission churches o mission na ministry po, Panginoon Lord, na mga tinawag nyo po, Panginoon, upang humayo doon sa mga unbelievers pa, Panginoon Lord. Mag-open ka, Lord God, ng mga more opportunity, Lord God, ng mga more territories po, Panginoon Lord, para ma-spread ang inyong pag-ibig, ang inyong gospel na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Salamat po, Ate Lydia. Next po, sino po yung ating mga kapatid na dumating ang araw ng kanilang kapanganakan? Birthday celebrant for today. Church anniversary. Kami po, sa Sunday Pastor, Kansinala, Christian Community, 2 years na. Yes. Yes, Lord. Thank you. Praise God, praise God. Invited sige. po kayo. Sige po, padala po kayo ng ticket. Ano din po, Pastor, sa Montalban Mission po, Mission Church ng St. John. 10th Ayun. year anniversary po. At please pray for me po kasi ako po yung magpipreach doon. Wow. Amen. Opo. Sige po, tayo po Thank ay you po. manalangin. Okay. Pag-pray po natin. Ihilingin ko po dito si Pastor Ginelyn para siya po ang mag-pray para po doon sa church anniversary ng Kansinala Community Church, and then sa Montalban sa si Deaconess Melissa ang mag-preach po sa araw din po yan, sa araw po ng linggo, sigurado po ako doon. Okay, Pastor Ginelyn, can you pray for them? And diretso na po. Ano po, Pastor Rory, Kansanala Community. Po, CCC, Kansinala Community Church, and then Montalban Mission. Kansinala Christian Community. Ayun. Kansinala Christian Community. At saka po yung Montalban Montalban. Mission, Mag-pray na. mission po ng St. John Methodist Church. Okay, and then diretso na po tayo sa Thanksgiving, Pastora. Kayo na po ang mag-lead. At ihilingin ko po kay Pastor Queenie sa benediction mamaya. Okay. Sige, let's pray po. Hallelujah, Lord God. Once again, Father, in the name of Jesus, Lord, patuloy po kaming dumudulog
Lord God, bawat isang naririto, Panginoong Jesus, kami po ay sama-samang dumudulog, Panginoon, upang itaas sa iyo, Panginoong Jesus, ang Kansinala Community Christian Church, na kung saan, Lord God, magsiselebrate po sila ng kanilang church anniversary, kasama po, Panginoong Jesus, sa church, Lord God, ng Hallelujah, Lord God. May church yun. Montalban. Montalban, Panginoon. Lord, kayo ang nakakaalam at alam ko, Panginoong Jesus, ang iglesyang ito ay hindi, Lord God, itinayo ng tao. Ito ay itinayo mo, Panginoong Jesus, hallelujah, para sa iyong kaluwalhatian, O God, at Lord God, makikita, Lord God, ang iyong kaningningan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan sa kanilang mga buhay. And right now, Father, patuloy po naming hinihiling na patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, ang CCC Church. Ganon din ang Montalban Church, Father. We speak more, O God, more souls to be Amen. saved for them. Lord, I speak, O God, and we speak right now, Lord God, Amen. multiplication. We speak Amen. more vision. We speak more wisdom, O God, in Jesus' name. At sa lahat ng kanilang kakailanganin, Panginoon, anumang project, anuman, Panginoon, ang nais nilang mangyari sa another year na idadagdag mo sa kanila ay mangyayari, Panginoon, Amen. sapagkat ikaw ang Diyos ang siyang pumili. Ikaw ang Diyos siyang nagpadala ng kaluluwa sa kanila. Ganon din po, O Diyos, hallelujah, kay Diaconess Emelisa. Gamitin mo, Panginoong Jesus, hallelujah, bilang ang Lord God, magbibig mo, Panginoon, na mga magdadala, Lord God, ng iyong mensahe. I speak wisdom for here, O God, and more anointing of your Holy Spirit that she can preach, oh God, with clarity, with power, with conviction, in Jesus' name, at magkaroon ng revival, maranasan ng bawat isa, amang banal, ang iyong presensya, ma-encounter po nila, hindi lang sa CCC Church, maging, oh God, sa Montalban, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray right now, Lord, because you are awesome and wonderful, you are miraculous, God. Once again, Lord, hindi ko man ma-mention ang ano pang nais at Lord God, na gusto nilang Lord God, maitaas sa iyo. Ngunit nalalaman namin sa hindi pa, Lord God, sumagi sa isipan, alam mo na, at hindi pa sinambit ng mga bibig sa pananalangin, Lord God, ay sinasagot mo na, Panginoon. Hallelujah. So, Lord God, hallelujah, we rejoice because, oh God, of your faithfulness and your goodness. And thank you, Lord Jesus, sa bawat kahilingan, sa bawat panalangin ng bawat isang naririto, Lord, sa buhay ni Pastor Rory, Lord, na hindi nagsasawa sa Lord God, sa pag-lead, oh God, ng daybreak, oh God, sa buhay, Lord God, ni Diaconess Emelisa, Lord God, ni Sister Ophelia, Brother Virgil, Lord God, Pastora Queenie, oh God, Sister Lydia, oh God, ni Ma'am Ara, Lord God, maging kay Sister Finit, Lord God, thank you for her life. At sa iba pa po naming nakakasama na mga kapatid na hindi na namin nakasama ngayon. Lord, remember them, oh God, in the name of Jesus. Salamat sa kanilang buhay. Thank you so much, Lord God, for all the blessing, oh God, that you have given. For all, oh God, hallelujah, protection and even, Father God, for their family. Thank you so much sa bawat panalangin, Lord God, na iyong sinagot sa araw na ito. Salamat po, Panginoong Hesus, sa kagalakan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa dubling lakas na iyong Lord God, hallelujah, ipinadrana sa amin. Salamat yung banal na Espiritu. Hallelujah, na sa bawat, Lord God, pangailangan ng bawat isa. Lord, ay tinugon mo, kinatagpo mo, Panginoon. Salamat yung banal na Espiritu. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na kahit saan dako sila ng bawat isa na naririto ay naruroon ka din, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sapagkat wala kang katulad. At naniwala po kami sa iyo, Ama, sa bawat, Lord God, pangakong binitiwan mo, ito'y magkatotoo, Panginoong Yesus, sapagkat ikay makapangyarihan. At sa bawat panalangin at nanalangin sa araw na ito, ay meron kang inihandang pagpapala sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Salamat sa bawat ministeryong ipinagkatiwala
pagpapala sa amin. Salamat po sa daybreak na ito. Naging pagdaluyan ng pagpapala din po para sa amin. Salamat, salamat. Lahat po ng parangal, lahat, Lord God, ng pasalamat. Hallelujah ay aming ibinabalik sapagkat ikaw lamang karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri, Lord God, at lahat, Lord God, ng karangalan. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless. Amen. So tayo pong lahat, tanggapin po natin ang pakikialam ng banal na espiritu sa buong aspeto ng ating buhay paglilingkod. Tanggapin din po natin ang katapangan na nagmumula sa Panginoon kung paano harapin ang misyon na iniatang sa bawat isa sa atin. Tanggapin natin ang exponential increase na talagang nakalaan para sa atin ng mga sumusunod. At kung may sakit sa mga oras na ito, tanggapin natin ng buong buo ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. At higit sa lahat, tanggapin natin ang katotohanan na tayo ay sobrang secured because of finished work of Jesus on the cross. So, humayo tayo na mayroong kagalakan at punong-puno ng kaligayahan. Dahil kay Kristo, tayo ay may buhay na tagumpay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Thank you, everyone. Thank you. Salamat God po. bless Sige po, everyone. bago tayo mag-iwahiwalay at marinig ang mga ilang announcement, Thank you po. paki-on po ang inyong mga camera o video. Wala 1, pa naman kaming lipstick. 2. Ate Ruth, mag-on ka na. Tita Rose, nandyan ka pala? Si Ate Ruth po ng taga-UK. 1, Ayaw po mag-on ng camera, Pastor. Mahina daw po yung signal nila. okay, 1, 2, 3. Naku, Ay, may wait tao sa lang, wait likod. lang. Nawala. Nawala ang aking anak. Wait lang po. Isa pa. Wait lang po. Tanggalin ko itong video na to. Wait lang. Ay, Wait lang. gandang bata. Pasensya na po ha. Gising na siya. Ayun. Eto na po. Okay. 1, 2, and 3. Smile. Gandang Nagpa-cute pa bata. talaga. Thank you po. God bless us. Thank you, Bye-bye. everyone. Tomorrow po si Thank Pastor you. Ledric ang mangungunaw sa atin. God Ah. bless. Hello everyone. Ganda ng baby mo, Pastor. Yes. Thank you. Thank you.